Happy Halloween! Guys, sa puntong ito, ang corny nung intro. Ay, sa puntong ito, alam ko yung iba ay kagagaling po sa mga sementeryo, pero sabi ko nga sa inyo, ibubungad na po natin agad-agad na ngayong Nobyembre. Actually, nag-pilot na tayo kahapon at sana nga totoo, nahabol natin sa editing. Syempre, ito po yung book 2 ng JHS o syempre yung adventures ni na Father Marcus, ni Hannah at ni Jules, at ito nga po syempre ang sequel ng Ang Batang Ipinanganak sa Haunted House at ngayon po airing na. Actually, hindi ko alam kung anong schedule, mauuna ba itong SHS o mahuhuli yung ating yung series natin ngayon. Basta may bagong series ngayong November na dapat ninyong abangan. 25 episodes po ito lahat. Pinaghirapan, pinagpuyatan po namin syempre at sana abangan po ninyo. Sana dumami pa ang mga tigapakinig ng series natin ito. Syempre dadami lang yan kung kayo po ay mag-share. Tutulungan nyo kami na i-share at ipaalam sa mga horror junkies, horror addicts na meron tayong ganitong series ngayong Nobyembre. Syempre ito po ay walang iba kundi ang dalawang anino ni Satanas. Again, sequel po ito ng Ang Batang Ipinanganak sa Haunted House. At speaking of Ang Bayang Naglaho, yan, di mo na correct pa. Syempre, meron din po tayong mga crossover dyan, kaya dapat napakinggan nyo na rin po yung solo na novel, yung sci-fi novel na ito, thriller novel ni G.Y. Jones, ang Bayang Naglaho, dahil may crossover po yan. Nako, marami kayong dapat abangan, kaya dapat tutukan mo yan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories. Ako pong muli si Red, habang syempre ang SHS natin ngayon hindi po nawawala sa ating listahan, kasama ang masarap, aromatic at talagang malinamnam na kape ni Lola Trinidad. Katulad nito. Ang pait naman. Sino nag-ano nito? Nagtimpla. Hindi nilagyan ng butterscotch? Butterscotch na kape ni Lola Trinidad. Meron din po tayong sulit tipid pack at may solo pack na rin po tayo. Puntahan nyo na lang yung kape ni Lola Trinidad at yung Hilakbot Facebook pages para sa mga direct links at nang maka-order ka na. Okay? Huwag mo na hintayin yung 11:11. Ito na nga yung mga kwento natin. Medyo napahaba ang intro. Kailangan lang natin gawin. Pero ito 3 kwento mula kina Athena, si Zane at si Madam Web ang ating pakikinggan ngayong gabing ito. Here we go! You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Hello sa inyo, Sir Red. Just call me Athena. Avid listener po ninyo since 2018 sa podcast until now dito po sa YT. Ako po ay tubong General Santos but now working sa isang BPO dito po sa Davao City. Ito po ang lagi naming pinakikinggan mapa sa bahay or sa work. Short stories compilation lamang po ito at umpisan po natin sa kwento tungkol sa bahay ni Mang Juan. Hindi lang pala chicharon meron si Mang Juan, Ang bahay ni Mang Juan. Sa isang liblib na baryo sa probinsya, nakatayo ang isang lumang bahay na pagmamay-ari ni Mang Juan. Matagal nang balot ng alingas-ngas ang bahay na iyon dahil sinasabing maraming kaluluwang hindi matahimik ang naninirahan doon. Ngunit dahil sa kahirapan, pinili ni Mang Juan na doon manirahan kahit na alam niyang puno ito ng kababalaghan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Mang Juan, nagising siya sa tunog ng mga yabag sa itaas ng kanyang kwarto. Sino naman kaya yung gumagala ng 10 oras ng gabi? Bulong sa kanyang sarili o bulong niya sa kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang flashlight at dahan-dahang umakyat sa hagdanan. Pagdating niya sa itaas, wala siyang makita. Madilim ang buong paligid. Kada tama ng liwanag ng kanyang flashlight, anino ng mga lumang gamit din ng kanyang naaaninag. Nang malaman ni Mang Juan na walang kahit na sino o walang tao sa taas, agad siyang pinagpawisan ng malamig. Pero bigla na naman po siyang nakarinig ng kaluskos sa parehong lokasyon
At sa pagkakataong iyon ay parang galing na sa isang sulok. "Sino ka? Magpakita ka!" Sigaw niya, sabay tapat ng flashlight sa pinanggagalingan ng tunog. Sa kanyang paglingon, wala siya na namang nakita. Pero nakuha ng atensyon niya ang isang lumang salamin. Salamin. Bilang ganun. Nilapitan niya, panira talaga tong si Red, ano? Kinig na eh. Ito, so nilapitan niya ito at tinignan ang sarili. Sabi pa niya, wala naman pala eh. At iniwas na niya ang tingin doon. Ngunit nang muli niyang tinignan at ibinaling ang tingin sa salamin, dito ay nagulat siya. Nakita niyang may nakatayong babae sa likod. Kinusot-kusot pa niya ang kanyang mga mata, pero after a few seconds ay wala na naman po doon yung babae. Kakabaliw naman to, bulong niya. Kabado na nga siya sa nangyayari. Bumalik siya sa kanyang kwarto at humiga muli sa kanyang kama. Ngunit hindi pa man siya nakakapikit, may narinig na naman siyang mga yabag. Sa pagkakataong ito, mas malalakas na ang tunog at ang mas ikinakaba niya ay papalapit na ito sa kanyang kwarto. Bumangon siya at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. At sa kanyang paglabas, bigla na lamang may malamig na hangin na humampas sa kanya at, "Sino ka? Pwede bang itigil mo to?" Muli niyang sigaw, sabay sarado ng pinto. Ngunit bago pa man niya maisara ang pinto, nakita niyang may mga bakas ng dugo sa sahig at tila papunta na ito sa kanyang hinihigaang kama. Nanginig sa hilakbot si Mang Juan. Biglang bumukas ang ilaw at doon nga'y nakita niya ang isang babaeng duguan na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Ang bulong ng babae ay, "Tulungan mo ako." At may halo na ring paghikbi. Napasigaw si Mang Juan at bumalikwas ng takbo papalabas ng kwarto. Sa kanyang pagtakbo, nadapa pa siya at bumagsak pa sa hagdanan. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niyang nakapalibot sa kanya ang mga kaluluwa ng mga nasawi sa bahay na iyon. Paulit-ulit at halos parang nagsasapawan na ang mga salitang natitinig niya na bumubulong at ito'y galing sa lahat ng naroroon. Ang sabi, "Hindi ka makakatakas." Nakita din niya ang ilan sa mga kaluluwa na parang umiiyak ng dugo. Ang iba'y itim na itim ang mga mata, habang ang ilan naman ay parang dinukot. Sa sobrang takot ay nawala ng malay si Mang Juan. Pagkagising niya, nasa ospital na siya at ang mga doktor naman na ang nakapaligid sa kanya. Tanong ng isang doktor, "Buti naman at nagising na kayo. Nakita ka naming walang malay sa harap ng bahay mo. Ano bang nangyari?" Pero hindi makapagsalita si Mang Juan. Alam niyang hindi siya paniniwalaan kung ikikwento niya ang kanyang naranasan. Ngunit mula sa araw na iyon, hindi na siya muling bumalik pa sa lumang bahay. Ibinenta niya ito sa murang halaga at lumipat na lamang sa ibang bayan. Ngunit, ang kwento ng kababalaghan sa bahay ni Mang Juan ay nananatiling buhay. Ang bawat makakarinig nito ay kinikilabutan at walang sino man ang naglakas loob na manirahan muli sa bahay na iyon. Sa mga gabing tahimik, maririnig pa rin ang mga yabag at mga kaluskos. Mga yabag at kaluskos na tila ba paalala ng mga kaluluwang hindi matahimik sa kanilang huling hantungan. Ito ang Subscribers Hilakbot
Maraming salamat sa kwentong ito. Oy, mayroon pa pong continuation. Actually, may susunod pang bahagi ang kanyang kwento. Ito pong si Athena. Maraming salamat. Ang ganda ng pagkakagawa niya nito, guys. At saka parang nagsusulat ka na ba sa Wattpad? Parang kasi yung pangalan mong ito, parang minsan nadaanan or na-browse na namin paminsan sa Wattpad nung nagsisearch yung si Admin Clay ng kung sino yung yung pwede naming kontakin tungkol sa mga horror stories. Nagsusulat ka na ba? Kasi parang alam mo yung pagkakaayos mo ng kwento, parang alam mo hindi naman sa guys, hindi naman sa pagko-compare. Parang ang pro niya na pumili ng mga pumili ng salita. Yung structure itself, parang ganun. Alam mo, parang pang contest material. Masyadong ginalingan. Oo, di ba? Pero once again, guys lalong-lalo na rin sa lahat na rin po ng mga nais magbahagi ng kanilang kwento dito po. Please make sure po na sana hindi po siya copy-paste lang ha. Please, makaawa po kami kasi baka mamaya kasi may mag-claim. Alam nyo na yung reason natin dito. If you are really a solid fan or avid listener natin dito sa HTV, alam nyo na kung ano yung take namin dito. At hindi naman sa hinuhusgahan talaga yung storytelling na meron kayo or yung creative writing skills na meron ka. Okay? So sana ganun lang guys para hindi naman po tayo huntingin nung ibang mga natin. Lalong-lalo na syempre aminado po kami na nung ang dami na namin sa Philippine horror community, medyo naging toxic talaga at yung iba dyan nagpi-play alam mo yung parang kukunwaring fan lang, parang gano'n. Yun pala humahanap lang ng mga... Kaya kung mapapansin niyo bihira na rin po kami mag-share talaga sa horror community dahil very toxic na, hindi katulad ng mga OGs pa lang, yung kami-kami pa lamang nila Neb, nila di ba, sila Ate Jolly, di ba yung mga yan? So, ganun. But anyway, ito nakapag-share lang ako kasi may nagtatanong na rin, kunin ko na rin yung opportunity kasi may nagtatanong din sa atin, ba't hindi na rin daw tayo gaanong nagpo-post sa Philippine horror community. But still, admin pa rin po yung Hilakbot doon, so nakikita ko rin naman. But anyway, ito pong kwento ni Mang Juan, o ito pong sinend sa atin dito ni Athena, nabasa ba or parang kasi sa short horror stories compilation, ito po bang bahay ni Mang Juan talagang based on true story? Diba? Pero guys merong difference between based on a true story compared sa inspired by a true story. Lalo na kapag pinag-uusapan natin ang series or ang mga film sa mga TV o kahit saan pa mang platform yan. Alam nyo ba sa basic ito lang konting lang naman tayo dyan. Ang rule of thumb pagdating po dito sa based on true story or inspired by a true story, para daw po ma-determine natin, ganito kasi yan. Pag sinabing based on a true story, ibig sabihin it's the actual story and events. At yung actual story na yan at yung flow ng events na yan, intact doon sa ginawa nilang script ng scriptwriter o kung sino pa mang sumulat. As in, yun pa rin talaga ang pinaka-backbone. Yung writer, magkakaroon man siya ng mga significant adaptations, for example, creating characters, additional characters, or pag-shift ng timeline, pagpapalit ng pangalan, ng location, ng age, or ng gender ng isang character. Pero yung core of the story remains the same. So yun yung kailangan ninyong tandaan, okay? Yung source material ng writer, nung kinikreate niya yung script or yung books or yung article or yung film, yun talaga. Based on true story, actual story, events na nangyari. Pero kapag sinabi nating inspired by a true story, ibig sabihin, merong real person, may naganap na totoong event na ganito at itong bagay na ito, itong two factors na ito, yung totoong tao na involved doon sa naganap na event, totoong event na ito, yun po yung nakapag-trigger doon sa scriptwriter para isulat o ihango ang isang idea, ang isang yung plot na gusto niyang gawin doon sa story na yon. Pero hindi po niya finalo yung talagang trajectory ng true story. So parang pinag-anuhan lang niya. Pinagbasehan, kumbaga, di ba? Kaya yun. Kumbaga parang itong material na ito, magkakaroon na ng mga approach just like what if ganito yung mangyari. Ano kayang mangyayari kapag
binago niya? Ano kaya yung kumbaga parang magiging half na siya fiction kapag parang mas maintindihan. Okay, so again, magkaiba ang based on a true story at inspired by a true story. So ito lang guys, medyo lang tayo dito kasi baka mamaya lagi nyo ito lalong-lalo na sa mga title ng mga horror stories na sinusulat natin para just in case makita nyo man dito sa amin, meron kayong idea. Okay, so that's something for you to know at sana isaksak nyo yan sa kokote ninyo. Anyway, kukumpletuhin po natin ang kwento dito ni Athena dahil may iba pa siyang compilation na short stories. Abangan nyo na lang dito. Okay, second story na tayo guys. At ito naman ay galing po kay Zane. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Hello again, Sir Red, and ito po yung ikalawang story na ipinangako ko po na isi-share. Kayo po ang una kong naisip na pagsabihan ng aking karanasan. Pakitik-tik daw natin ang mga BS Architecture. Congrats! Graduate na po pala siya nung last June 19, sabi niya. Salamat at ganoon na rin sa mga estudyante na graduate na, katulad si Jem, ayan si Jem Burneth. Ayan yung talagang from student pa lang yan, nakikinig na sa atin. At meron pa yung isa, may mga pinopost po dito noon si admin na parang estudyante pa lang siya dati tapos ngayon graduate na siya. So talagang tumatanda na tayo, kailangan na po nating itigil ang bagay na ito. So ito na daw ang kanyang kwento. Nangyari 2 days before graduation. Mahilig talaga akong makinig ng mga horror narrations ninyo sa tuwing matutulog na. Hindi ko po alam kung may connection po ba ito sa nangyari sa akin or talagang nagkataon lamang. Basta't kayo na po ang humusga. Pero true experience ko po talaga ito. Nagising ako, Sir Red, sa kalagitnaan ng aking pagtulog. Tumingala pa ako sa ilawan namin at nakaswitch on pa yun. Ang siste po talaga namin, Sir Red, ay hindi po kami nag-switch off ng ilaw kapag natutulog. So alam ko po nagising ako dahil nakikita ko yung ilaw namin na naka-on. And then suddenly, meron po akong nakita na humarang sa ilaw naming iyon at isa po itong ulo. Siguro naman po ay makaka-relate yung ilan sa mga tigapakinig basta't po ang siste, yun bang parang nakahiga ka tapos may sumilip sa iyo habang nakahiga. Kaya natakpan yung ilaw. Ganon yung nangyari. And then nagulat po talaga ako dahil bigla po siyang humawak sa kanang balikat ko at yung isang kamay niya ay sa kaliwang braso ko. Pinipigilan po niya akong bumangon, Sir Red. Base sa nakikita ko, babae siya dahil mahaba ang buhok niya. Pero ang nakakapagtaka po'y hindi ko makita ang kanyang muka. Basta't nung tinitigan ko na po yung bahagi ng kanyang face, parang nag-swirl daw po. Yung parang something na ang itsura ay blurry. So habang pinipigilan po niya akong bumangon, pumasok na sa isip ko na ito ay isang uri ng sleep paralysis. Hindi ako makagalaw at kahit manlaban ako'y nahahawakan ko pa yung buhok niya. After po nun ay pumikit ako at nagdasal ng paulit-ulit. Sa muling pagmulat ko, nakita ko pa po kung paanong dahan-dahan siyang naglaho hanggang sa nagising ako. Pagkagising ko, natulala talaga ako at sobrang lakas ng tibok ng puso ko o sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Ang higa ko po ay naka-straight. Hanggang sa natandaan ko na sabi bawal daw ang matulog ng ganun. Tiningnan ko po yung oras at 2:45 a.m. yun. And then fast forward, mga 6:00 ng umaga, nagising na po ako at nagkape. Habang kinikwento ko po sa amin yung naranasan ko. Sabay na nalaman ko na may namatay na kapitbahay kami na babae. At the same time na naranasan ko
yung nakakatakot na pangyayaring iyon. Coincidence po ba ito, Sir Red? Ano po kaya ang tawag dito? Maituturing kayang sleep paralysis o bangungot ito? Pa-help naman daw siya at magbabasa na lang daw siya ng comment section kung sakaling mas may alam kayo kung ano yung tungkol sa naranasan niyang ito. Sabi niya thankful din daw siya at nanlaban siya dahil kung hindi, baka hindi siya magigising na. After ko nga din pong ma-experience yun, Sir Red, ay nagkaroon na rin po ako ng trauma na makatulog. More power sa inyong channel, sabi niya. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat din sa pagbabahagi ng kwento. So meron po siyang tanong dun sa bandang huli at sana nga po kung sakaling may nakikinig sa atin na alam nyo yun, mabibigyan siya ng kasagutan. So, i-comment nyo na lamang po dyan para mabasa na lamang daw niya sa comment section. Okay ba yun? At yung kung pagbabasyan lang din naman natin yung sinasabi, actually narinig ko na rin to eh, yung sinasabi nila na yung pag matutulog ka na para talagang straight, kasi daw parang ano yun, yung parang patay. Diba? Yung parang pantay na yung mga paa mo, something like that. Kaya parang may nagsasabi din noon na wag ka matulog ng ganyan. Kaya dapat daw nakatagilid, mga ganun. Or paminsan, bawal kang matulog na naka-straight kasi nga daw yung parang kapag lalo na kung humihilik ka pag natutulog. So yun daw yun, baka daw mamaya bumara yung laway mo sa ano, tas ma-choke ka, something like that. Kaya kala mo bangungot pero yun pala di ba? Or may, basta, kaya parang pag na-choke ka daw kasi ng ganun dahil sa hilik, dahil ngayon mali yung pagpasok ng laway mo, yung bang parang minsan may napipwersa daw na ugat sa ulo na parang aneurysm yung style, puputok tapos hindi ka na magigising, ngayon paniniwalaan nilang nabangungot ka. Kaya mga ganun daw, kaya dapat daw lagi nakaside or nakataas daw yung mas mataas daw yung paa mo sa kaysa sa ulunan mo para daw yung flow ng dugo. Ang daming mga pasabi na ganun, di ba? Kaya nga bahala kayo kung ano po yung pinaniwalaan or yung ginagawa na ninyo para maiwasan ito. Baka nga ganun lang, nagkataon din talaga ito Zane, na 'di ba straight kasi yung paghiga mo, as in super duper, 'di ba, na para kang dedo diyan na nakahiga sa atakol. Kaya baka ganun, baka yan lang naman ang nangyari, 'di ba? But anyway, third and last story naman na po tayo. Ito po ibinahagi sa atin sa Facebook, Hilakbot Pinoy Horror Stories. So ito na ang kwento ni Madam Web. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Sir Red, aaminin ko po na ako po ay may espesyal na abilidad pagdating sa paranormal. As in, pwede akong makakita, pwede akong makapakinig, or even makipag-usap at mahawakan yung mga kaluluwa. Kung sa tingin ng iba ay very cool ito, nagkakamali po kayo sapagkat ang hirap nito sobra, lalo na kung may kahinaan ang iyong pananalig. Madalas, nakakarinig ako at nakakakita ng mga kaluluwa na sumisigaw at humihingi ng tulong. Yung sigaw nila ay hindi katulad sa ating mga normal na tao na talagang pwede mo pang na palagpasin. Pero yung sa mga kaluluwang ito, Sir Red, wag nyo na din sanang hihilingin pa na magkaroon kayo ng katulad ng sa akin. Dahil madidinig mo kung gaano kasakit yung pinagdaanan nila, as in parang nasa agony. Meron dyan yung tuloy-tuloy din na magsasabi na tulungan ko daw sila, and the worst, kapag hindi ko daw sila tinulungan, isasama daw nila ako sa kung saan sila naroroon. Itong isishare kong kwentong ito, Sir Red, ay masasabi kong natatangi. Alam naman po ng mga barkada ko ang kakayanan kong ito. So tinawagan ako ng isa sa mga malalapit kong kaibigan. 40 days na po mula nang mamatay ang tatay niya. So they requested,
ininsist din ng kanyang mom na kung pwede, kausapin ko daw po yung tatay niya. Kumbaga, katulad din sa kwento ninyo sa Ang Bayang Naglaho, magkoconduct ng seance. Ayaw nung kaibigan ko kung tutuusin kasi nakita na niya ako before at ayaw na talaga din niyang maulit. Baka daw hindi ko kasi kakayanin. Pero dahil sa nagpupumilit at naaawa siya sa kanyang mom, napapayag din siya sa bandang huli. Umalis yung family niya para dalawin po yung puntod ng tatay nila. So bali ang naiwan, yung kaibigan kong ito pati yung isa ko pang kaibigan. Pumayag ako kahit na may nagbabala na sa akin sa panaginip na wag ko na daw uulitin ito at baka mamaya ay ikamatay ko pa. Sa totoo lang Sir Red, kapag nakikipag-usap ako sa mga kaluluwa, nanghihina talaga ako. Yun bang parang nadidrain ka talaga ng sobra na higit pa sa parang halos 1 linggong nag-workout. Hirap din akong huminga na para bang ang energy ko talaga ay hinihigop ng mga nakakausap kong mga kaluluwa. Pagpasok pa lamang ng bahay nila ay agad may nagparamdam na sa akin. Sabi ko sa sarili ko, hindi lang yung tatay ng kaibigan kong iyon ang naroroon sa loob ng bahay. Hindi lang si Tito ang nananatili doon. Tiningnan kong maigi ang bawat sulok at tama ako. Ang dami nila. Hanggang sa mapunta ako sa kwarto ng mga anak ng kaibigan ko at andun na naman si Tito, yung tatay ng kaibigan kong ito. Sinabi ko na nandun siya at subukan ko na mag-initiate ng seance. So habang ginagawa ko ito, may humaharang. Babae. Agnas ang katawan. Super gray ang complexion ng kanyang balat at walang eyeballs at yung bibig po niya ay nakabuka. Super itim yung nasa loob ng kanyang bibig na hindi katulad ng mga normal na tao na kapag nakabuka ay makikita mo yung tonsil or yung ngipin at ang dila. Pero sa kanya ay parang itim na itim na kapag hinigop ka ay animoy nasa black hole ka at parang walang hanggan ang kababagsakan mo. Napansin ko rin na kanyang damit, black, pero ang mas nakakatakot, disenyong pangkasal. Sobrang nanghina ako pagkatapos nun, to the point na hindi ko pumaramdaman ang buong katawan ko. Inulit-ulit ko po kasi yung proseso ng seance hanggang sa makausap ko yung talagang pinakapakay ko, who is si Tito. May hawak pa nga akong rosary para mapadali at maging safe yung gagawin ko. At natapos ng 6 p.m. at nakita ko na siyang umalis. Nakita din ng aso nila kung paano at napatingin na lang siya. Hanggang sa pakiramdam ko nga po ay humihiwalay yung sarili ko. Basta hindi ko po ma-explain talaga dito Sir Red in layman's term. Basta ganito unawain niyo na lang po sana. So sa kalagitnaan ng aking kahinaan ng katawan na yun, nakita ko na naman yung babae na kanina ay humaharang sa ginagawa kong seance. Nakangisi siya habang nakatitig ng matalim. Hindi ko siya mapaalis. Sinabi ko sa mga kasama ko na meron at nagdasal kami para umalis siya. Pero sumabay pa nga siya sa amin at ang lakas nung tawa po niya, Sir Red. Para bang nang aasar. Hanggang sa bigla-bigla na lamang siyang nawala sapagkat mas nilakasan ng mga kasama ko ang pagdarasal. After po nun Sir Red ay ipinangako ko na talaga sa sarili ko na ayaw ko nang ulitin yung pakikipag-usap sa mga nasa kabilang mundo. Ito po yung parang naging warning para sa akin. Para hindi ko na muling ulitin kahit na ipilit ng iba ko pang closest friend na gawin ito para sa kanila.
Baka kasi sa susunod na gagawin ko, ako na ang mapahamak at sa bandang huli, ako pa ang makukulong sa kabilang mundo. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Thank you very much sa kwentong ibinahagi mula po sa ating Facebook, ang Hilakbot Pinoy Horror Stories. Once again, di lamang po mga composition na katulad nito, tumatanggap pa rin po tayo ng mga VM or mga voice messages. Kaya kung sakali man na meron din kayong mga kwento na ayaw ninyong isulat or kaya i-type sa inyong cellphone or sa inyong mga computer or laptop at mas mainam na kumbaga dire-diretso nyong maikwento sa pamamagitan ng parang kayo yung magna-narrate mismo. Why not? Kunin na yung cellphone na may audio recorder. Hindi na po natin kailangan ng kung ano-ano pang mga magaganda na mamahaling mga gamit para makapag-record. Basta yun na yun. Audio recorder ng cellphone mo. Alam ko yung ibang mga Android phones, meron na itong mga to, may features na siya talaga built-in. At pwede nyo nang i-record. Basta i-promise nyo sa akin na hindi po talaga maingay ang paligid. Basta dapat nangingibabaw yung boses at as much as possible, wag po kayo magre-record sa CR kasi alam mo yung magre-reflect or magba-bounce o mag-e-echo yung inyong boses, mas pangit din po yun. Kumbaga parang parang kumakanta kayo sa CR na hindi kasi malilinis po yun kasi yun parang nakadikit yun sa pinaka-raw na file na isasubmit nyo sa amin. Basta importante lang mangibabaw yung boses ninyo nang walang background noises or echo, kumbaga. Okay? So malinaw. At isa nyo yan sa sindakstories2008@gmail.com. Kung love story meron ka, open ang ating Red Diaries 2021@gmail.com. Suportahan din po yung mga ating brother YouTube channels na Hilakbot Haunted History, Sindak Short Stories. Alas 8 po yan ng gabi. Abangan nyo nilang mga anunsyo kung kailan po yung mga next episodes. Dito rin po syempre sa ating mga regular episodes sa Hilakbot Pinoy Horror Stories 9 PM. And basta abangan nyo na lamang ang ating series ngayong November. Ito po yung Ang Dalawang Anino ni Satanas. Siyempre, ito po yung second book ng JHS at ang sequel ng Ang Batang Ipinanganak sa Haunted House. Kaya dapat mainam din na pakinggan nyo rin yung full episode ng Ang Bayang Naglaho dahil may mga crossover tayo doon ng mga characters at nang maliwanagan kayo kung saan kinuha yung mga characters na to. So sana po ay nasusundan ninyo ang mga G.Y. Jones series, Ang Gabi ng Lagim ni Draven Black at yung iba pang mga upcoming series po natin. Thank you sa mga channel members, sa mga regular na tigapakinig po natin. At kung sakali sa 30 story ikaw ay nakarelate, pwede nyo rin po kaming komentan dyan po sa baba ng video ito kung ikaw din ba ay ganun. Kung kaya mo rin ba yung ability ni third story sender natin at ano yung mga usual na nararanasan mo o naranasan mo nung ginawa mo rin. Pareho lang ba kayo or merong mas nakakatakot kang nadatnan o naispatan nung ikaw ay para nakikipag-usap sa mga kaluluwa sa kabilang mundo, di ba? Ang hindi lang malinaw sa akin dito sa story ni third sender kasi ano na yung pinag-usapan nila nung tito o yung tatay ng kaibigan niya. Hindi niya kasi mention basta't na-drain na siya, so sana madugtungan or sana ma-supplement kumbaga yung part ng story na yun dahil yun yung nakikita kong kailangan ng filler, kailangan ng masagot kasi may tanong kumbaga. Okay? So send your stories once again, sindakstories2008@gmail.com. Ako pong muli si Red, hanggang sa susunod po natin na kwentuhan. Abangan syempre ang ating 25 episode na series ngayong Nobyembre. Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.